Ang isdang kumakain ng tao. Totoo nga bang may isdang kumakain ng tao? May mga isda na kilala sa kanilang pagiging predator at maaaring makakain ng tao. Ang ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng malalaking species tulad ng great white shark, tiger shark, at bull shark. Ang mga isdang ito ay kilala sa kanilang agresibong ugali at kakayahang makakain ng malalaking prey, kabilang ang mga tao. Narito ang maikling kwento tungkol sa isdang kumakain ng tao. Sa isang malayong lugar na tinatawag na Buhanginan, may isang maliit na baybayin na kilala sa kakaibang kalikasan nito. Ang baybayin ay napapaligiran ng isang malaking dagat na kilala bilang dagat ng mga hiwaga. Maraming mga ngaso at mangingisda ang naninirahan doon, sapagkat ang dagat na ito ay sagana sa iba't ibang uri ng isda. Ngunit may isang misteryo na matagal nang kinaiinisan at kinakatakutan ng mga tao sa bayan, ang kwento ng isdang kumakain ng tao. Noong unang panahon, ang dagat ng mga hiwaga ay kilala bilang isang mapagbigay na anyong tubig. Lahat ng naghuhulog ng lambat o sumusugod sa tubig ay umuwi na may punong-puno ng biyaya. Subalit isang araw, biglang nagbago ang takbo ng kalikasan. Simula noon, maraming mangingisda ang nawawala kapag pumunta sila sa dagat. Hindi sila naibabalik ng alon kahit ang katawan nila. Hindi na nakikita sila ng kanilang pamilya. Nagsimula ang mga kwentong naririnig sa gabi, kwentong may kaunting takot at pangamba. Sabi nila, may isang higanteng isda na naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, at ito'y hindi ordinaryong isda. Ito ay mas malaki pa sa isang barko, may mga mata na parang ilaw sa kadiliman, at ang pinakamatinding bahagi, ito ay kumakain ng tao. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang matakot, hindi na nila kayang ipagpaliban ang kanilang kabuhayan, ngunit ang bawat paglalayag sa dagat ay tila isang sugal sa buhay. Ang mga lolo't lola ay nagsimulang magkwento tungkol sa isdang iyon, na tinawag nilang balyena ng kadiliman. Ayon sa mga kwento, ito'y dati ay isang simpleng isda na inabuso ng mga tao. Dahil sa sobrang dami ng basura at kalokohan ng mga tao sa dagat, nabuhay ito sa galit at hinanap ang hustisya sa pamamagitan ng pagkain ng sinumang tao na pumasok sa teritoryo nito. Isang araw, si Mang Ambo, isang matandang mangingisda na kilala sa kanyang katapangan, ay nagpasya na harapin ang misteryo. Siya ay isang mapagmahal na ama na may 3 anak, at dahil sa kahirapan, wala siyang ibang pag-asa kundi bumalik sa dagat para maghanap ng pagkain. Ngunit, hindi siya katakatakang maging bahagi ng mga usapan sa palengke. Matapang ka nga, Mang Ambo, sabi ng iba. Pero baka ikaw na ang susunod na lulutuin ng dagat. Hindi nag-alala si Mang Ambo, sinabi niya sa kanyang pamilya, kung ako ay mamamatay, ipaglalaban ko ang aming kabuhayan, pero kung ako'y mabubuhay, ibabalik ko ang katahimikan sa aming bayan. Nang sumapit ang gabing iyon, sumakay si Mang Ambo sa kanyang maliit na bangka. Dala-dala niya ang kanyang pinakamalakas na lambat at isang maliit na lampara. Habang patungo siya sa gitna ng dagat, biglang tinamaan ang kanyang bangka ng isang malakas na agos na parang humihila sa kanya papunta sa pinakamalalim na bahagi. Alam niyang naroon na ang balyena ng kadiliman. Nang makarating siya sa lugar, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa ilalim ng tubig, may isang napakalaking isda na may mga mata na tila apoy. Ang lawak ng bibig nito ay sapat para kainin siya. Sa halip na matakot, binati ni Mang Ambo ang isda. Ano ang gusto mong iparating sa amin? Tanong niya ng tahimik. Tila nagulat ang isda sa kanyang lakas ng loob. Sumagot ito sa isang boses na parang malalim na tunog ng dagat, kayong mga tao ang nagdulot ng aking pagbabago. Inabuso ninyo ang dagat na aming tahanan. Pinuno ninyo ito ng basura, pinatay ninyo ang mga kaibigan ko,
at hinayaan ninyong mawala ng kulay ang mundo sa ilalim ng tubig. Kaya ako'y naging ganito, upang ipaalala sa inyo ang inyong kasalanan. Napaisip si Mang Ambo, alam niyang totoo ang sinabi ng isda, ngunit hindi niya kayang hayaan na patuloy na matakot ang kanyang bayan. Kung ito ang iyong dahilan, bakit hindi mo na lang ipinapakita sa amin ang epekto ng aming mga gawa? Bakit kailangan mong kumain ng mga tao? Nag-isip ang isda, sapagkat hindi kayo nakikinig kapag payapang ipinapakita ko ang aking sama ng loob. Kailangan ko ng paraan upang pansinin ninyo ako. Ngunit si Mang Ambo ay nag-alok ng isang kasunduan. Ipagbigay alam mo sa amin ang iyong sama ng loob, pero huwag mo nang kainin ang mga tao. Kami ay tutulong upang linisin ang dagat at ipagpatuloy ang tamang paraan ng pamumuhay. Kapalit nito, ipagdarasal ka namin at gagawin namin ang lahat upang muling maging maayos ang aming relasyon sa dagat. Tila napaisip ang isda, pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumagot ito, sige, subukan natin ang iyong iminungkahing kasunduan, pero kung muli kayong magkamali, hindi na ako magdadalawang isip na gawin ang dapat kong gawin. Mula noon, ang bayan ng Buhanginan ay nagbago, nagtulungan silang linisin ang dagat, ipinagbawal ang labis na panghuhuli ng isda, at nagtanim ng mga puno sa paligid ng baybayin. Si Mang Ambo ay naging simbolo ng pagbabago. At ang kwento ng balyena ng kadiliman ay naging alaala na nagtuturo sa kanila ng responsibilidad sa kalikasan. Hanggang sa kasalukuyan, ang dagat ng mga hiwaga ay nananatiling sagana at tahimik, madalas pa ring marinig ang mga kwento ng higanteng isda. Ngunit hindi na ito kinakatakutan, sa halip, ito ay ginagamit bilang paalala na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagkilos kapag nasaktan, at ang tanging solusyon ay ang pagmamahal at paggalang sa ating kapaligiran. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.